Partner, mga kapatid, doble higpit ang seguridad sa pagunita ng ikalawang anibersaryo ng Maguindanao Massacre kanina. Dalawang magkasunod na pagsabog kasi ang bumulabog sa lugar. Mia Reyes, ikwento mo. Pinaligiran ng mga armadong sundalo ang massacre site. Mayroon ding umaaligid na mga tangke. Bago kasi simulan ang seremonya, 2 bomba ang sumabog sa lugar. Pero hindi nito napigilan ang pagpunta ng mga kaanak at mga mamamahayag sa massacre site. Nag-alay sila ng dasal, nagsindi ng kandila, nagpalipad ng kalapati at nag-alay ng bulaklak sa mga marker ng mga namayapa nilang mahal sa buhay. Parang hindi ko po pero masahol pa po sa hayop yung ginawa nila. 2 taon na ang lumipas pero hindi pa rin daw naghihilom ang sugat na iniwan ng karumal-dumal na krimen. Kung ano yung naramdaman namin na sakit noon, ganun pa rin ngayon. Walang nagbago. Nakiisa si DILG Secretary Jessie Robredo sa pag-alala sa krimen at nangako siyang hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Buong tapang pong haharapin ito ng pamahalaan. Ibig sabihin na alam po namin hindi madali. Naman po natin napakalakas ng ating ebidensya. Umaasa ang mga naulilang kaanak na mareresolba ang kaso sa lalong madaling panahon. Kumpiyansa ang mga kaanak ng mga biktima na kahit 2 taon na silang nakikipaglaban, bukas makalawa ay makakamit na nila ang katarungan. Naniniwala kasi sila na umuusad pa rin ang hustisya, lalo't ang pinaniniwala ang kasabwat umano ng mga patuan ay isa-isa ng pinananagot ng batas. Mula dito sa Maguindanao, Mia Reyes, News 5. Hindi pa rin daw kayang patawarin ng mga kaanak ng ilang biktima ang mga nasa likod ng Maguindanao Massacre. Pero umaasa silang makakamit na ang hustisya lalo't inabot na ng 10 taon ang paglilitis sa kaso. Maksyon si Romel Lopez. Araw-araw kong dalawin ni Takungan Balayman ang puntod ng kanyang 2 anak. Madalas din niya kausapin ng mga ito na parabang buhay pa. 35 anyos ang anak niyang si Pinky, habang 27 anyos naman si Lailani nang makasama sila sa 58 pinaslang sa Maguindanao Massacre noong November 23, 2009. Kapwa sila empleyado ng mga mangundadato. Hindi pa rin ako makamod po. Isipin ko na lang na doon sila sa malayong lugar para hindi ako masyado makuhan ba kasi masakit. Masakit mawala ng anak na pabigla. Wala namang kasalanan. Isang araw bago ang ika-10 anibersaryo ng massacre, inamin ni Takungan na hindi pa rin niya kayang patawarin ng mga pumatay sa kanyang mga anak. Mahirap patawarin yan. At saka alam mo to, minsan maisip ko yung mga anak ko parang mabuwang na ako ba? Na mag-10 taon na 3 araw to hindi na ako makatulog. Okay, maisip ko na nandito naman. Nag-abot naman ng 10 taon, hindi pa rin makuha yung katarungan para sa kanila. Tulad ni Takungan, hindi pa rin makakalimutan ni James ang sugat na iniwan ng massacre. Kasamang napas lang ang kanyang ina. At sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, nawala sa sarili ang kapatid ni James. Kasi nabiyak daw yung ng nanay ko eh. Yung buhok niya dito natanggal daw. Kasi alos hindi ko siya makilala. Sana po makamit na namin yung hustisya. Tsaka para matahimik na rin po kami. Isang malaking tarpuli naman ang pinagawa ni Maguindanao Representative Toto Magundadato bilang pag-alala sa kanyang pinaslang na asawa at iba pang biktima. Lalong bumigat yung pakiramdam ko. Dahil akala namin before magkaroon ng anibersaryo, 10 anibersaryo, magkakaroon na ng conviction ng mga major suspects. Ayun, na-extend naman ng another 30 days mula nung nakaraang linggo. Ganun pa man, tanggap din namin yon. Nakapag-antay kami ng 10 taon, almost 10 years. 1 buwan pa kaya. Yung 1 buwan na yan, unextendable na yan. Bukas sa ika-10 taong anibersaryo ng Maguindanao Massacre ay magtutungo muli sa massacre site ang ilang kamag-anak ng mga biktima para mag-alay ng panalangin. Sa pag-asang sa muli nilang pagbabalik sa lugar ay hustisya na kanilang maibubulong sa kanilang mga pinaslang na mahal sa buhay. Umaaksyon mula rito sa Maguindanao, Romel Lopez, News 5.